Peace, man. Make love, not war. Peace be with you too. All right, Brad Jeff. Make love, not war. Love, love, love. Pastor, good morning. Good morning, Tito Ted, and good morning, Tita Chacha. Ayun Ito po naman, yung bagong lingkod. gupit si Yan. Pastor. Naka-black hair na ngayon. Kala mo, di ko mapapansin ha. Poging-pogi Wala nang ka pula. lalo. Oo. Eto Okay. na, Pastor. Di ko na patatagalin to. Meron tayong sulat May dito. sulat ngayon pala, no? Meron, no? Thursday. Para Ay, sa oo. ating Anong Say Mo, Brad. At mukhang nakakunik. may mga makaka-relate po dyan. Nakunik kaagad si Ate Dina Aquino at Ano saka sabi si ni Ma'am Ate Cherry Dina? Baile. Oh. Yung make love, not war. Ayun. Good morning, Ma'am Cherry. Naalala mo yung Tita Brad Jeff? Dina. Oo, mga hippie yan, Brad Ted, mga hippies. Si Lord de Vera. Peace, man. Peace be with you too. Ano, peace be with you. Ay, sorry. Kala ko, ano eh. Oh, ito na. Make love, Takitulad not mo war. siya, sakto. Oh, Sige, sige. okay. Oh, ito, saktong-sakto para po sa mga nakikinig sa atin ngayon na nata-traffic at baka makarelate po kayo dito sa storya ng ating letter sender na si Mylene para sa Anong Say Mo, Brad. Basahin ko na, Brad. Sabi niya dito, Pastor, ako po ay byudang ina. May 3 anak na nasa elementarya, junior high school at isang college. Lahat sila itinaguyod kong mag-isa sa pagiging municipal clerk dito po sa aming probinsya. Till death do us part. Yan nga ang naging ending ng love story naming magkabiyak nang siya po'y pumanaw dahil naaksidente sa motor. 7 taon na ang nakararaan. 39 years old lamang ako, Pastor, ng mabiyuda. Ngayon, ako po'y 46 years old na. At sa hindi inaasahang pagkakataon, muli akong nagkaroon ng kapalagayan ng loob. Isang lalaking 40 years old at hanggang ngayon ay binata pa. Nakilala ko po siya dahil siya po'y ahente sa rural bank kung saan ako naglolo ng pangtuwesyon ng aking mga anak sa kolehiyo. Pero Pastor, nagigilty ako na tila nagmamahal ako ng bago. Mahirap ang mag-isa at gusto ko ring muling magkaroon ng katuwang sa buhay. Kaya pilit kong gustong buksan sana ang aking puso para sa iba. Alam kong sa batas maaari na akong magpakasal muli kung nanaisin. Pero bakit natatakot ako? Gusto ko rin namang sumaya. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang sulat ni Ate Mylene na isang byuda at gustong lumigayang salamat. muli. Ay, salamat. Kinabahan siya bago ko basahin yung sulat eh. Salamat naman sa iyong tono sa pagbabasa mo ng sulat. Kala niya ilulungkot eh. Hindi, masaya to kasi gustong pumasok sa panibagong love life. Pero Sige. natatakot. Pastor, Okay, Brad. anong say mo, Brad, dito sa issue ni Mylene? Nako, relate yung kaibigan ko dyan, si Ate Maripaz Tuason, na naging byuda rin. Pero hindi naman siya in love. Pero Mylene, alam mo, bilib ako sa katapangan din ako nung pagbabahagi ng kwento mo, no? At dama rin naman namin, base sa tono ng pagbabasa ni Chacha, yung pinagdadaanan mong, alam mo yung tapang na gusto mong itaguyod yung mga anak mo. At the same time, of course, personally, gusto mo ring lumigaya. Ang iyong kwento, hindi lang naman to isang pagdadalamhati, kundi isa ring patotoo to na yung katatagan mo ng pananampalataya. Kaya nga nagtanong ka pa sa pastor para bago ka mag-jump dito sa life-altering decision na to. Ang tanong mong, Pastor, masama ba magmahal muli? Ito'y sagot ko, hindi po. Okay? Hindi kasalanan ng magmahal muli. Ano? Ang pag-ibig ay isang biyayang mula sa Diyos. Isa pong katangian ng Diyos yan. Di ba? God is love. So ang pagiging byuda, isang malungkot na katotohanan. Ngunit hindi naman ito nangangahulugan na dito naman nagtatapos ang kabanata ng iyong puso. Yun, no? Sabi nga sa Biblia, Ate Mylene, ito naman yung pamantayan sa unang Korinto 7:39, ang babae ay nakatali sa kaniyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit, dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. So Ate Mylene, may isa lang pamantayan dito. No? Normal makaramdam muli ng pag-ibig. Okay, hindi mo pinagkakanulo yung una mong naging asawa dahil na in love ka. No? Sa katunayan, ang kakayahan mo nga magmahal ay patunay na ang buhay, ang puso mo ay nanatiling bukas sa kabutihan ng Diyos. Hindi nito binubura yung alaala ng unang husband mo. Okay, yung nakaraan, hindi po. Nagpapakita to na kahit sa gitna ng sakit, mayroong bagong simula.
So ano ang dapat isaalang-alang, Ate Maylin? Ito na. Number 1 is spiritual compatibility. Ibig sabihin, may takot ba sa Diyos yan? Baka naman makukuha ka lang na ipupukpok mo sa ulo mo, na sakit sa ulo, di ba? Alam mo yon, kasi pag may takot sa Diyos, may laban tayo, Ate Maylin. Irirespeto ka niya bilang asawa, at lalo na irirespeto yung 3 anak mo. Okay? Handa ba siyang magsama sa panalangin, sa pagsamba, pagpapalago na yung pananampalataya? Pangalawa, yung relational maturity na tinatawag, Ate Maylin, ano? Kilala mo na ba siya sa iba't ibang aspeto ng buhay niya? Pag nape-pressure siya sa saya, sa problema, may sabat ba kayong emotional foundation? Hindi lang financial, Ate Maylin, ha? Hindi lang romantic attraction, yung emotional foundation. Kilala ba siya ng mga tao na kapaligid sa'yo? Kumusta ba pakikitungo niya sa mga anak mo? Nakita mo na ba kung paano siya makikitungo sa kanila? So, nirirespeto ba nung lalaki yung papel mo bilang ina at hindi lang bilang isang eventually asawa? Kaya Ate Maylin, marami ka ikokonsidera, no, para hindi lang din na sobra ka na in love tapos magsisisi ka sa huli. Sayang naman. Okay, ang emotional investment mo. So, ang mga tanong sa pagninilay-nilay, Ate Maylin, pinapalalim ba ng lalaking ito'y pananampalataya mo? Pinapalaliw ka sa Diyos? Nakikita mo ba siya bilang katuwang, hindi lang emosyon, kundi sa pananagutan at pananampalataya sa Diyos? May kapayapaan ka ba kapag kasama mo siya? So, Ate Maylin, as I end in prayer, hindi mo kailangan madaliin ang desisyon. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos, okay, ay hindi nagmamadali, hindi kompromiso, hindi nagdadala ng takot, kundi katiyakan, kapayapaan, at direksyon. So, hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng alaala ng asawa mo, hindi itong bagong pasimula. Pwede mong dalhin to pareho sa tamang puso, sa tamang panahon, at sa tamang gabay ng Diyos. Ate Maylin, unang Korinto 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po kay Ate Maylin. Salamat sa kanyang lakas ng loob na itawag sa isang pastor o isang spiritual advice ng hingin niya sa kanyang pinagdadaanan. Lord, tulungan mo siya magdesisyon ng tama, hindi madalian. Tulungan mo siya magdesisyon sa pangkalahatan na aspeto ng buhay niya, pamilya niya, mga anak niya. Salamat, Lord, sa wisdom na binigay mo sa Biblia upang kami magabayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At salamat muli, Panginoon, sa aming pakikinig po sa magandang aral at gabay mula kay Brad Jeff sa pamamagitan po ng inyong banal na kasulatan. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and always bless his mission. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad, sa iyong paalaala sa lahat po ng nakikinig sa atin doon sa pagpili. Napapalunok Kapatid, tuloy. hindi ka masusulat sa akin. Ah? Hindi masusulat si Ted sa akin siya. Alam mo, pag ako'y sumulat sa iyo, ibang aking kahilingan. Oh, ayun. Iba ang iyong tanong. Oo. Oo. Iba ang kanyang katanungan. Alright, Brad, sige. So, bukas po ay Friday na, mga kapatid. Ano po? Sa lahat din po ng mga gusto pong humingi ng gabay, payo kay Brad Jeff, ano man po ito, no? Sa usapin po ng kung ano ba ang nasusulat. Yan. Anong paraan, Brad Jeff? Paano? Yes po, kung kayo po may katanungan, hindi kailangan mahaba, kahit 3 sentences lang kung yun nasa isip nyo, no? PastorJeff.ph po sa aking Facebook. At meron din po tayong email, pastorjeff.ph@gmail naman po yan. At meron din tayong Viber na mamaya ikukwento ni Tia kung ano po ang ating number. Sulat lang po kayo, kahit maiksi lang, hindi kailangan mahaba at hindi kailangan ilitanya lahat ng detalye. Yan, Tia. 0921-822-2290 is the Viber line. Mga kapatid, pwede po kayo magpadala ng inyong mga liham dyan. Alright, sige. So, Brad Jeff, salamat na marami. We'll see you again tomorrow, Friday na nga. Brad Ted, kumakain lang ako ng isang araw sa restaurant. Nakita ko si Neil De Los Santos. Thank you so much for always tuning in. Sana'y makabenta ka na maraming sasakyan na yan. God bless you. Ito pa yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Salamat na marami, Brad Jeff. Serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.